sa pagpapatuloy ng laban sa score na 10-2 pabor sa kalaban. Kailangan mabilis na makascore sila Omari dahil sa mas pinaikling oras, kailangan nilang maipasa ang bola ng mabilis. Ngunit hindi pa rin mabigyan ng opening si Jaden dahil dino-double team parent siya at dahil doon ay naiwang walang bantay si Tian. Ngunit madali lang nabasa ni Devon ang gagawin ni Omari at mabilis lang itong nakadepensa. Pero, tila mas mabilis pa rin talaga si Omari at nagawa nitong malagpasan si Devon at maipasa kaagad kay Tian ang bola. Nice pass. Sambit naman ni Chan na mabilis na papunta ng basket. Makikita naman natin si Luke na wala nang nagawa kundi iwanan si Jaden at humabaw lang depensa kay Tian ngunit hindi na niya ito naabutan. 10-4 na ang score pabor parent sa kalaban. Ngunit tila may sagot na sila Omari sa ginagawang depensa ng kalaban. At makikita natin na tila nagtatalo sina Devon at Luke dahil nakashoot ang kalaban, nais ni Luke na huwag nang i-double team si Jaden at mukhang wala na naman daw itong magagawa dahil sa injury niya. Ngunit gusto ni Devon na mag-stick parent sa plano dahil ito lang daw ang paraan para manalo sila, ang mapigilan si Jaden na makashoot sa 3. Kaya ko nang mag-isa na bantayan yung pilay na yun, si Ray na ang didepensa doon sa maliit nila wika ni Luke. Kumalma ka nga, sundin mo lang ang plano. Hayaan mo siya kay Ray sagot naman ni Devon. Anong sundin ang plano? Nakita mo bang madali lang sila nakashoot dahil walang nagbabantay sa isang player nila kasi hindi mo kayang bantayan yung number 300. At makikita natin na hindi na magkasundo ang dalawa sa gagawing play. Okay, reset tayo. Hindi magandang nagtatalo tayo dito, kaya itigil nyo na yan wika ni Ray. Tama ka, lamang pa naman tayo. Sagot naman ni Devon sabay balik na ulit sa opensa. At sa paghaharap ng dalawa, tinanong ni Omari si Devon kung handa na raw ba siya para sa round 2. Talagang sinusubukan mo ako ha? Sagot naman ni Devon. At mabalik muna tayo saglit sa usapan nila bago magsimula ang laro, sigurado ka ba na siya yun? Tanong ni Luke. Oo, hindi ako pwedeng magkamali, siya yung walang hiyang tumalo sa team namin last year sa quarterfinals. Tinatawag siyang shooting god. Bakit hindi ka anya kumampi? Tanong ni Luke. Bakit ba kamo? Nakangiting sagot naman ni Devon. Meron na kasing gumawa ng paraan para ibalik ang basura na yan kung saan siya nararapat at ininjured siya bago pa ako makaganti. Siya ang dahilan kung bakit natapos ang pangarap ng team namin. Kaya naman gusto ko siyang makalaban sa next round para tuluyan ko nang tapusin ang pangarap niya dito. Wika ni Devon, kasabay ng pag-iwan niya sa depensa ni Omari. So, puro dribble lang pala ang kaya mong gawin Omari wika pa nito. Ngunit sa pagharang ni Tian sa kanya ay laking pagtataka ni Devon na kahit maliit lang si Tian ay hindi siya makakita ng opening. Hoy kupal, bakit ka huminto? Sa likod mo, sigaw naman ni Luke. Nice D, wika ni Omari kasabay ng pag-steal niya sa bola. Ano, isang distraction, gulat na sinabi ni Devon. Jaden, di ba sabi mo ipasa lang sa'yo ang bola? Tama ba? O ito, pagkakataon mo na. Sigaw ni Omari sabay bullet pass kay Jaden. Sa wakas, nagkaroon din ng open shot sambit ni Jaden habang makikitang mag-shoot na mula sa half-court. Teka, bakit walang bumabantay kay Jaden? Sigaw ni Luke sabay habol ng depensa kay Jaden. Malabong mashoot mo yan sa ganyang distansya wika pa nito. At lahat ay tila tumigil sa tira ni Jaden. At baang. Naipasok ni Jaden ang una niyang 3 at lahat ay nagsigawan sa ginawa niya. At ngayon, lamang na sila Omari at na-hype talaga sila sa ginawa ni Jaden. Mukhang kaya mo naman pala mag-shoot biro ni Omari. Kung gusto mo manalo, ibigay mo lang sa akin ang bola, nakangiti namang sagot ni Jaden. Tingin mo ba hahayaan namin ni Tian na ikaw lang bida? Buwaya, wika ni Omari, sabay appear na parang sa kanila na ang panalo. At mabilis na bumalik sa opensa ang kalaban. So yan pala ang dahilan kung bakit na-injury si Jaden. Grabe ang range niya, wika nila Luke. Okay lang, ang kailangan lang natin gawin ay gumanti lang ng shoot. Sabay behind the back pass ni Devon kay Luke at makikita natin ang mabilis na cut ni Devon matapos niya maipasa ang bola at balik na naman sa matchup nila ni Omari ngunit wala kay Devon ang play, kundi na kay Ray, sapagkat alam nilang hindi kaya dumipensa ni Jaden. Buti na lang hindi pumasok ang jump shot ni Ray. Nice D Jaden. Okay. Ang rebound sigaw naman ni Omari.
Ngunit naunahan sila ni Devon at huli na para humabol pa ng depensa. Isang posterized dunk ang ginawa kay Chan. At baba sa dalawa ang lamang nila Omari. Na-hype din sila Lok sa follow-up dunk ni Devon. Nice save Devon, wika ng mga ito. At tinulungan naman ni Omari si Tian sa pagtayo. Okay ka lang? Tara, at nagsisimula pa lang tayo. At tuloy ang laro, balik na naman sa match-up ni Devon at Omari. Mukhang hindi ka pa sanay maglaro sa isang team, ano? Tingin ko ito ang una mong totoong laro, tama ba? Wika ni Devon na tila parang sinusubukang masira ang laro ni Omari. Tingin mo ba makukuha mo ko sa ganyan? Sagot naman ni Omari sabay crossover, ngunit mabilis lang nakahabol si Devon sa kanya. Anong pakiramdaman ng nasasabayan ka na sa takbuhan, Omari? Wika ni Devon habang madali niyang naaga ang bola kay Omari. Ano naman kung meron kayong Jaden sa team? Kung kayong dalawa naman ay nahihirapang sumabay. At score na naman, mula naman kay Ray. Ano na? Bigay nyo na lahat, huwag kayo magpipigil. At isa pa, kailangan kitang durugin sa pinakamagaling mong laro. At muling lumaki ang kalamangan ng kalaban. Flashback muna tayo kay Omari. Dumating na tayo ngayon sa fourth quarter, at hawak ng super rookie na si Omari Williams ang bola. Magawa niya kayang malampasan ang mga naglalakihang bantay? At biglang naputol ang ginagawang imahinasyon ni Omari nang tawagin siya ng kanyang tita. Tulungan mo nga ako sa mga ipinamili ko at marami pa akong gagawin. Tulungan mo na rin ako maghanda ng hapunan mamaya. Oy Omari, nakikinig ka ba? Opo, narinig ko po kayo. Sagot ni Omari, at biglang bumagsak ang tita ni Omari na tila dahil sa sobrang pagod. Masyado mo pinipuwersa ang sarili mo para sa amin. Siguro kailangan ko nang bawasan din ang pagiging pabigat ko. Sambit ni Omari sa kanyang tita na nagpapahinga sa ospital. At balik na tayo sa kasalukuyan. Muling nakashoot si Devon upang madagdagan ang kanilang kalamangan sa iskor na 26-14. Sa usapan naman ng mga scout ay mukhang madali na raw makita kung sino ang mananalo sa dalawang team. Oo, pero, kaya pa ba nila makasabay sa bilis ni Omari? Wika ni Gray sa kanyang sarili. Hindi ka panipaniwala itong si Omari. Hanggang ngayon ay nagagawa niya peren gumalaw ng ganyan kabilis, sambit naman ni Ray. At sa paghabol sa depensa ni Lok, makikita natin na mukhang malapit na rin sa kanyang limitasyon si Omari. Dahil bakas na ang pagod sa kanyang mukha. At nakascore ulit sila Omari upang maibaba ang kalamangan sa 10. At nagpatuloy ang palitan ng score ng bawat team, wala sa kanila ang gustong magpatalo. Ngunit panay may sagot sila Devon kila Omari sa tuwing makakascore ito, dahilan para mapanatili nila ang kalamangan. Ayoko man aminin, ngunit tama ang mga sinabi ni Devon. Hindi pa ako sanay sa ganito kabilis na pace ng laro. Ang tuloy-tuloy na pag-shoot at hirap ng pagdepensa. Kaya paano ako makakasabay sa ganito kabigat na laro? Wika ni Omari. Ano na Omari, hanggang dyan ka na lang ba? Kung ganon, hindi nararapat dito ang mga kagaya mong basura. Sabay agaw ni Devon ng bola at naiwang nakatulala si Omari. Asar, Tian, pigilan mo, sigaw naman ni Jaden. Kung makakashoot pa ulit sila, ang pangarap ko maging pro ay dito na magwawakas. Binigay ko na lahat ng lakas ko. Hindi ko na rin magawang igalaw ang mga paa ko. Siguro nga ay nagkamali ako sa paghabol sa pangarap ko. Ang pagpunta ko dito ay isang malaking pagkakamali. Siguro ay magiging madali ang buhay ko kung bibitawan ko na lang tong pangarap ko. Sambit ni Omari na tila nawala na sa kanyang sarili. What the fuck Omari? Anong ginagawa mo? Hindi ka dapat sumuko ngayon. Sigaw ng boses na nagpagising sa kanyang kamalayan. At sa paghabol ni Tian ay nagawa nitong mapigilan at mastil ang bola kay Devon na hindi makapaniwala na nagagawa pero ni Tian makadepensa hanggang sa mga oras na ito. Hey Omari! Sigaw ni Tian nang ipasa niya kay Omari ang bola. Kaya mo pa naman tumakbo? Tama ba? Hindi lang pangarap mo ang nakataya dito? Kaya gumising ka dyan. Sigaw ni Tian. At nagising si Omari sa mga sinabi ni Tian. At tila parang bumalik ulit ang lakas nito. Talagang nagagawa niya pero tumakbo. Hindi maganda ito, wala siyang bantay.
Madali siyang makaka-layup, wika nila Luke at Ray habang nagmamadaling humabol ng depensa. At laking gulat nila nang huminto sa 3-point line si Omari para mag-shoot. Napakasarili ko. Nasanay akong maglaro ng mag-isa. Ngunit ang basketball ay hindi ko lang pangarap. Kundi pangarap naming lahat. Wala na akong pakialam kung bumigay man ang katawan ko dito. Kailangan ibigay ko lahat para sa aming lahat. Sambit ni Omari kasabay ng pagpasok ng bola sa basket. Umiskor si Omari ng 10 points. Dahilan para bumaba ang kalamangan sa 2.